Hello Capricorn, welcome again dito sa iyong reading. Thank you so much for being here para manood ng reading ko. Sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, bago ka man dito or matagal na. By the way, lahat naman ng reading ko rito ay timeless, kaya kahit kailan man makarating sa iyo ito. Kung kailan makarating sa iyo, siguro yun yung tamang time na marinig mo yung mga messages na nandito sa reading ko. By the way, dun sa mga nagtatanong kung ako si Tin Arcana, yes, ako po yun. Yun po yung second page ko in channel ko. Meron akong YouTube channel and Facebook page para sa Purple Tin and Tin Arcana. Make sure lang na yung Purple Tin po na pinupuntahan ninyo is yung may check Meta Verified. Pero yung Tin Arcana ko po kasi is wala pa pong check yun. Okay? So, ilatag muna natin yung mga cards mo bago natin siya pag-uusapan isa-isa. Okay. Ay, wait lang. Nakutkot ko yung baraha ko. So, mukhang may mga tsaka energies na ako nakikita rito. Siyempre, hindi naman mawawala yan. Hindi ko kontrolado kung ano man energies yung makukuha ng cards dito. Past, present, future energy man yan. Pangit, maganda. Ang pinaka-goal naman ng reading is to reveal kung ano yung mga energies na yan. Pangit, maganda, kung ano yung lilitaw. Okay? Kunin nyo lang kung paano nag-a-apply sa situation ninyo. Kung hindi applicable, therefore, hindi para sa'yo yung reading. No need to make a fuss. Sa bottom ng deck mo, you have the Wheel of Fortune. Meron ka ring 6 of Wands reversed, 4 of Pentacles upright, 6 of Cups upright, King of Cups. So, yung mga zodiac signs na lumilitaw dito, could be na may mga water, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede rin namang may mga Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, or Aries, Leo, Sagittarius. Oh, so hindi inaasahang pagpihit ng kapalaran mo, Capricorn, Wheel of Fortune, at buti na lang siya ay nasa upright position. Wow! Unexpected na turn. Actually, this is papabor sa'yo kasi yung Wheel of Fortune mo is upright. Oo. So, the wheels are turning, Capricorn, this time in your favor. Tingin ko lang, magiging maganda, mas magiging magaan, smooth, mas magiging beneficial sa'yo itong pagkakataon na to kung ako tatanungin kasi Wheel of Fortune yan. Andito na yung mga positive changes. Kung dati kang nasa ilalim, mukhang ngayon, it's time to shine, it's time na makabawi ka, it's time for opportunities. It's time to take action and maximize these opportunities. It's time to enjoy itong mga improvements na ito, itong mga magandang paparating sa'yo. Sa ilalim mo, yes, justice, this is good karma. Ito na siguro yung big break or opportunity na hinihintay mo. Ito na rin yung justice na deserve mo. Ano man itong justice na ito or good karma. You will be reaping good karma. Yun yung aanihin mo rito. Yun yung nafe-feel ko. So, nandyan yung fairness, nandyan yung balance. Wow, Ace of Swords.
Ito na yung ano, ito na yung pagtatapos ng mahihirap na sitwasyon. Okay? Kasi nga yan, umiikot na yung wheel eh. By the way, Wheel of Fortune, pwedeng may panibagong cycle ulit para sa iyo ito. Panibagong cycle sa career man yan, sa love life, or whatever. Yes. May energy ng past dito eh. Could be na merong romantic offer. Yung iba sa inyo, parang oh, don't tell me parang karmic or past person ito. Okay, kung mamimit mo man ito, whether ito ay past mo o ngayon mo lang makikilala, it could be na parang may ugnayan na kayo in the past. Wow. So, I think this is seryosong commitment if ever. Basta ang nafe-feel ko, willing ito na magsimula kayo uli. Tanggapin mo man hindi, parang nandun yung parang magre-reopen yung chapter ninyo. May something na mare-revive with the Six of Cups. Na related sa past. Na related sa feelings, emotions, or specific person. Romantic man yun or hindi. And nandun yung parang magsisimula ng panibagong chapter doon. Dating doon sa bagay. By the way, meron ding Libra. Lumitaw. Oo. Some of you nagiging nostalgic ka or nagiging nostalgic tong person na to. May mga bagay dito na ibinabalik galing sa nakaraan. Sa love life man yan or hindi. Okay, ano pa? Four of Pentacles is... Actually, this is stability kung ako tatanungin sa pera. Wow, naglalabasan yung scales. Ayan o. Kita mo yan, yung scales of justice. Talagang meron ditong karma, justice, balance, ang lakas ng energy ng Libra din. So sa tingin ko pretty much balance naman yung yung mga events if ever para sa iyo. Oh, kasi pareho yan eh, Libra, yung justice card mo balancing naman. So tamang timpla yung mga energies dito. Hindi naman siguro may tamang timpla ng mga positive and negative cards siguro yun. Kasi yung mga energies mo maganda rin naman. Pero meron ding mga hindi magandang energy dyan. So mamaya pupuntahan natin yan. Four of Pentacles is holding on pa rin eh. Merong something dito na may tao rito na still holding on. Kasi may mga magagandang memories kayo kung connection to. Merong something na tinetreasure dito with the King of Cups like mga past memories. Whether sa romance yan, sa childhood, positive memories yan, happy memories sa past na tinetreasure. And nire-reminisce, niro-romanticize yung feelings na yun, yung dating feelings na yun, niro-romanticize nitong person na ito. Whether ikaw yan yung person na nakaka-connect mo. Meron ditong energy pa rin na nag-hold on pa rin. Meron ditong person na nagki-keep ng mga memories ng mga anik-anik. Oo. Bawa mga photographs, mga sulat, mga remembrance. Oo. Tinatago pa rin. May something sentimental dito. Lakas eh, oh. Lakas ng energy ng
something very special, may sentimental value sa kanya ito. Memories man yun or literal na mga bagay, mga items. By the way, Four of Pentacles is stability. So, in terms of pera, sa tingin ko mukhang okay lang. Oo, secured naman kung ako tatanungin dito. Mukhang intact ito. Kung pera to, this is someone na ayaw niya mag-spend. Kung tao to, pera. Ayaw niyang ayaw galawin yung ipon, sinisave niya. Ayaw pakawalan, ayaw maglabas ng pera. Kung person to. Merong something with the Six of Wands na hindi mo makukuha yung gusto mo. Ano ba to? Something na ginawa mo or ginagawa mo, pwedeng hindi mo makuha yung outcome na gusto mo. Ngayon, in a relationship, pwedeng hindi mo makuha yung expectation mo dito sa relationship na to or dito sa person na to. Okay? So, lipat na tayo dito. Deep fake. Oh. Meron ditong dinudoktor niya. Merong ditong person na dinodoktor niya yung mga bagay-bagay, dinideceive ka niya. Mga half-truths or talagang hindi totoo, like pinagtakpan, nag-imbento lang, alam mo yon, dinoktor nga di ba? Pag dinoktor, inalter. Inalter para mai-hide yung truth. Kung ano man yan or kung sino man yan. Okay, merong iba dito, pwedeng may ibang ka-chat, pwedeng mahilig sa mga website na like online dating. May energy dito na parang naghahanap ng person. Naghahanap ng makakamatch niya, makakakonect niya. Kasi may digital romance. O baka iba dito parang digital lang yung relationship niya. Ayan, pwedeng chatmate, nakilala sa mga dating app, or online lang. Parang ganun lang yung romance Kaya huwag ka basta-basta magre-rely dito kasi pwedeng fake talaga tong person na to. Pwedeng may mga kasinungalingan siya. Dinideceive ka lang. Mahirap malaman kasi lalo na kung online lang naman kayo nagkakilala, online lang kayo nagde-date, nag-uusap. Okay? So, merong mga bagay dito na lang. May mga bagay na fini-fake lang. Ayan may panggagaslight dito. Meron talagang pag-a-alter ng reality distortion with the gaslight. Baka pinipake ka lang talaga neto. Dinideceive ka niya. Ayan ginagamitan ka niya na manipulation Okay, so be careful dyan sa tao na yan. Romantic man connection na yan or hindi. Nako, especially kapag mga puro online usapan, no? Wow, merong something dito na upgrade Capricorn para sa'yo. Meron kang something na mga ma-unlock dito, yung iba, meron kang bagong maipupundar, bibilihin. Merong something dito na mag-i-improve sa'yo. Ayan. Yung iba pwedeng car, new job na mas mataas yung sweldo or mas bagong company, mas maraming benefits, mas maraming opportunity, mas malaki yung offer. Alam mo merong something dito na nag-upgrade sa'yo, sa lifestyle mo. Basta, something about you, whether related sa career mo yan, lifestyle mo, or sa ibang bagay na to the next level, nagle-level up siya. Okay? Nag-i-improve. Diba yun yung sinasabi ko rito? May magandang pagpihit.
Casket kasi is ending. It could be na mayroong mga ending para sa'yo. Pero meron ka naman kasing new cycle. So, ano man ito na ending, it's part lang ng proseso ng cycle. Ending, beginning. Paulit-ulit lang siya. Ganun lang naman yung buhay natin. Okay? Pero parang ang sinasabi kasi dito, someone might leave. Kasi merong someone going out of your life. Either yon or ending. Ending ng situation. So, hindi sinabi ko negative to, huwag nyo na lang intindihin yung picture. Kasi kung ending ng sitwasyon, edi kung pangit yung sitwasyon mo, mag-e-end, edi good news yun, di ba? Depende na lang kung ano po yung nag-a-apply sa inyo. Sa merong mag-e-end na situation dyan. Oh, ito na yung strong emotion, passionate love or hate. Saan ko ba nakita yon? Diba? Naka-feel ako ng maraming emotions kanina, binabanggit ko sa'yo ito. And positive yun. Sabi ko nga, lots of sentiments, treasured memories, pagiging special. So, feeling ko lang, this is strong, passionate love. Pero hindi hate yung nafe-feel ko. Positive yan. Etong nest is, pag sinabi nating nest, doon natin kinikip yung family natin. Parang bahay or security. Feeling ko lang this is more on whether financial security or emotional security yung tinutukoy dito. Kumbaga, this is your priority right now, yung maging financially, emotionally secured ka and yung mga loved ones mo. So, tingin ko yun yung ipaprioritize mo dyan or kailangan mong tutukan. And ito na nga lumitaw na yung scales, yung something related sa balance. So, keep your life in balance daw, Capricorn. Anything na labis, anything na kulang is hindi good. So, remember to keep everything in balance. Kasi ngayon lumilitaw dito sa Justice card mo, di ba? Si Justice kasi is about balance eh. Truth, justice, balance yan. So, kunin na natin yung anyway, magiging fair naman talaga sa'yo, di ba? Sinabi ko na nga, magiging fair sa'yo yung buhay as of now. Kasi nga yung Wheel of Fortune mo tsaka Justice mo is nandyan. Kunin na natin yung last card para sa closing message. Certain, may you be sure of your ground, Capricorn. Tanungin kita, sure ka na ba talaga? Ito yung card na makakapagpa-realize sa'yo or makakapagpa-remind sa'yo eh. Gaano ka na ba kasiguro pagdating dito sa bagay na to, situation na to, or tao na to? Are you sure na you are standing on solid ground? Something to reflect upon. So, yan yung mga message para sa iyo, Capricorn. Take care. Babush. Peace.